report Oo. dyan sa area ng Sarangani, mga area sa Sarangani Bay. Kaya nga. Kung paano yung pinsala na dinulot ng malakas-lakas na bagyo. In the meantime, kausapin natin si John Barry Tayam. Ito po yung teacher na naghain ng petisyon sa Korte Suprema kaugnay po siya yan. ng kaguluhan dyan sa Senado. Magandang umaga sa iyo. Sorry, Teacher John Barry, at napatagal po ng konti yung antay po ninyo. No po? Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Okay lang po, magandang umaga rin po, Sir Alvin and Miss Doris, and sa lahat po na nakikinig sa DCMM. Inaksyonan na po ba ng Korte Suprema ang inyong petisyon? Yung petition po na final ko nung Friday po ay wala pa po akong naririnig na balita ukol sa Supreme Court. Kasi kakafile ko lang po nung Friday, and usually it would take some time like days or weeks or sometimes months bago po aksyonan ito ng Korte Suprema. Tama. Opo. And Ano- what do... Sipa na go. Ano po ba yung prayer ng inyong petisyon? Well, yung prayer po doon ay to declare the quorum last June 3 as valid po with the 12 senators. So ang... yung kay Gatchalian. Ay, Gatchalian, oo nga. Yes po, confirming the leadership Senate Pro Tempore of Opo. Senator Gatchalian po. At bakit yan ang gusto mo, teacher? Well, I see po kasi we have a precedent in terms of noong 2015, nangyari naman ang 12 senators quorum nung time na may 3 senador na nakulong. And then may mga senador that time na nasa abroad and may mga nasa official business. And at the same time, we have the jurisprudence po noong 1949, the Avellino and Cuenco case po. So yun po yung naging core po ng aking argumento sa petition na yun po. Opo. Kayo naman po, parang kayo ang kinatawan ng ordinaryong manggagawa, ordinaryong Pilipino, na parang siguro ay sawang-sawa na po sa kaguluhan na naapektuhan yung legislative Yun na work. nga, oo. Diba? Ganun ba ang feeling ninyo, teacher? Yes po, kasi naantala po yung mga bills na dapat na umusad. Like for example, yung anti-political dynasty bill na nakapasa na po sa Kamara. Kailangan po natin ng version yan sa Senado. So sa nangyaring gridlock, sa pagkakagulo-gulo na nahati yung nagkaroon division dito sa ating Senado, hindi umuusad yung mga batas. Tapos meron din sanang naturalization doon sa 2 foreign athletes. And marami pang mga batas na malaga, pang kalusugan, pang edukasyon na dapat umusad na. And yun nga lang, nakakalungkot. Wala po nangyari dahil sa gulo po nila. Opo. Opo. Hopeful po ba kayo na mapapansin po at mabibigyan ng tamang kasagutan ang inyong petisyon? Yeah, hopefully naman po. And at the same time, nag-aantay din po ako na nabalitaan ko rin po kasi na magpa-file naman din po ng petition din po ang PDP laban against po sa leadership ni Senator Gatchalian po or sa Gatchalian. Opo. Pero John, ikaw, you are acting on your own. Hindi ka naman, kumbaga, you do not represent a group. Walang grupo or hindi ka naman Oo. kaalyado doon sa grupo ng bagong mayorya sa Senado. Hindi naman po. Ang legal standing ko po here ay isa po akong taxpayer and Filipino citizen and registered voter po. Opo, so today, may hearing yung Senate Blue Ribbon Committee. Ano ang pangkalahatang mensahe ng teacher na si John Barry Tayam, pati na rin siguro yung mga ordinaryong Pilipino Correct. sa ating Oo. Senado? Ako po ay naniniwala po ako sa due process and hopefully managot po yung dapat managot. Transparency and accountability po ang kailangan ng lahat. And hopefully, umusad po ng maayos nang wala pong kinikilingan. At ano mensahe, Salamat. at ano naman mensahe mo sa Korte Suprema? Kasi partner, ang Korte Suprema, pag ganyan, notoriously slow ang bagal Oo ng nga. proseso sa Korte Suprema. Matagal talaga. At hindi mo talaga mapipilit yung mga maestrado partner na, kumbaga, ora-orada, aksyonan mo ito. Depende talaga sa kanila. Depende talaga sa Oo. kanila. Anong mensahe mo sa Korte Suprema dyan? Ang mensahe ko lang po, ayoko rin naman po silang pangunahan gawa ng respeto ko rin po, but I'm also invoking my right to speedy trial po. Dapat talaga may speedy trial. Although, syempre ang unang hakbang naman diyan is matanggap. Officially natanggap na naman yung complaint mo, di ba? Yes po, na-file ko na po officially, nakapagbayad ako ng DACSP nung Friday po na online filing ko na rin po and may confirmation na rin po through my email. Opo, Opo. pero wala pang may hearing ba pag ganyan diyan? Papatawag ka rin ba niyan o Ito, Papel lang. kung magpapatawag sila ng Oo. oral argument. But kung may oral arguments po yun, it would take some time po eh. Oo. Pero may mga lawyer ka naman. po na, sorry po. May lawyer ka naman.
Wala po. All my filings naman po ay drafted by me and Ganun? represented po on myself po or process. So pwede pala yun. Akala ko talaga Siya, may no? lawyer. Paano pag Pwede naman may po yun. oral nasa argument? Section 4 Yun po. na nga. Pwede naman po yung Section 4 ng Bill of Rights Article 3 ng 1987 Constitution. Pwede naman po mag-file. Wala naman po sinabi ang konstitusyon ng mga batas na dapat abogado lang mag-file. As long No. as Ibig I sabihin, think that- pag may oral argument, Oo. kailangan represented ka ba ng lawyer o pwede ikaw na mismo ang makipag-argument doon sa Korte Suprema? Pwede naman po ang self-representation po. It would take, nasa Korte Suprema na rin po kung papayagan. At the same time naman po, di ba, nasa karapatan naman po natin, kung wala tayong abogado, ang gobyerno magbibigay ng abogado sa atin. Ayan. Tama. Sige. Thank you, Jan, ha. Good luck. Kabalitaan mo kami pag meron, ha. Sige po. May Maraming development. salamat. Thank you. Salamat po, DJ. Maraming Good luck. salamat. Si John Barry Tayam, yung petitioner po dyan. Kumaga civic duty niya, partner. Oo. So Na- kahit sino pwedeng magsampa.